Binili na ng lalaki ang kanyang nanay na hukayin ang kanyang libingan kapag sumapit na ang 1 taong anibersaryo ng kanyang pagkakalibing. Ngunit nang gawin ito ng kanyang nanay, ang nakita niya sa loob ng kabaong ay halos magpatigil sa kanyang puso. Nakatayong matuwid ang babaeng si Sarah sa may sementeryo. Ang kanyang mata ay nakatutok lamang at nakatingin sa isang saradong kabaong. Nasa seremonya siya ng libing na ni minsan ay hindi niya aakalaing pupuntahan niya. Si Jonah kasi, ang nag-iisa niyang anak na lalaki, ay nagkaroon ng isang terribleng aksidente. At sa kabila ng katotohanan na hindi naging maganda ang relasyon nila ng kanyang anak bago ito namatay, hindi naman iyon sapat na dahilan para hindi siya malugmok at sobrang magdusa sa pagkamatay nito. Punong-puno siya ng mga alaala ni Jonah at simula nga nang iburol ito hanggang sa kanyang libing ay sobra siyang nanghihina dahil punong-puno ang kanyang isip ng mga memorya sa kanyang namayapang anak. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya ay merong isang malaking parte sa kanyang puso ang tuluyan ng namatay. Kaya naman habang wala pa siya sa tuliro, napagdesisyonan niyang buksan ang pintuan ng kanilang bahay nang upang sa gayon ay may makapasok na hangin sa loob. Ngunit nang pagbukas niya sa pinto, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso ng ilang saglit. Sa baba kasi ng kanilang pinto ay nakakita siya ng isang envelope. Nakasulat dito ang kanyang pangalan. Kaya naman pinulot niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig pa. Ang paraan ng pagkakasulat ng kanyang pangalan ay talaga namang napaka-mitikuloso. Kaya naman pinunit niya na ang envelope at binuksan. Napakalakas pa rin ang pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ay nakakita siya ng isang kapiraso ng papel. Nakatupi ito ng kalahati. Kaya naman binuksan niya ang pagkakatupi nito at nanlaki ang mata niya sa gulat. Nakita niya kasi na isa itong sulat kamay na liham. Maayos ang pagkakasulat nito. Ngunit nagbibigay ito ng napakabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Agad niyang binasa ang liham. Ngunit may kakaibang bagay siyang mapagtatanto kung kanino ito nanggaling. Ganito ang nakasulat. Mama, buksan mo yung libingan ko 1 taon mula ngayon. Nang mabasa niya ang paunang salitang ito, ay agad niyang kinuskos ang kanyang mata. Namamalikmata nga lang ba si Sarah? Kaya naman binasa niya itong muli. Ilang beses niya itong pinaulit-ulit na basahin hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala sa katinuan. Ano nga ba ang liham na nabasa ni Sarah? Maaari bang galing ito sa kanyang namayapang anak? Ha? Anong sinasabi nito? Bakit ko naman bubuksan yung libingan ni Jonah? Ano? Wika ni Sarah na naguguluhan sa kanyang nabasa. Hindi niya na alam kung ano ang kanyang iisipin. Gulat na gulat siya, natatakot at nagagalit. Gusto niyang sumigaw, umiyak o di naman kaya ay itapon na lamang ang liham na ito. Ngunit hindi niya ito magawa. Kailangan niyang malaman kung ano bang ibig sabihin ng liham. Ngunit ang idea na bubuksan niya ang libingan ni Jonah, kung saan naroon na ito sa kanyang huling himlayan, ay talaga namang nakakatakot na pakiramdam. Napaupo siya sa kanilang sofa habang patuloy pa rin pinagmamasdan ng misteryosong mensahe na kanyang natanggap. Ba't may ganitong tao na gagawa nito? Pinaglololo ko lang ba ako? Masama ba tong biro? Patuloy na pinagninilayan ni Sarah ang liham. At habang patuloy niya itong pinag-iisipan, ay lalo lamang siyang nagiging kumbinsido na isa lamang itong masamang biro ng kung sino. Iniisip niya na may masamang tao na gusto lamang siyang saktan ng mas malalim kaya nila ito nagawa. Kaya naman, tumayo siya mula sa kanyang pagkakaupo at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay tinupi niya ang liham. Sabay tinago. Hindi niya na kayang isipin pa ito. Ngunit sa paglipas ng gabi, nang nakahiga na si Sarah, ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magtaka. Paano kung totoo yung mensahe? Paano kung galing talaga yun kay Jonah? Pero bakit niya naman gugustuhin na hukayin ko yung libingan niya? Ano nang gagawin ko? Nagpaikot-ikot si Sarah sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Ang kanyang utak ay napupuno ng mga katanungan at pagdududa. Unti-unti niyang naaalala ang libing ng kanyang anak. Naging isa lamang kasi itong maiksing seremonya na dinaluhan lamang ng iilang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak nila. Habang si Sarah naman ay namamanhid, pakiramdam niya ay wala nang makatutulong sa kanyang sitwasyon at nararamdaman na parang nanonood lang siya mula sa malayo.
Sobrang pagka-guilty rin ang kanyang nararamdaman. Hinihiling niya na sana ay ginawa niya ang lahat upang sa gayon ay nagkaroon sana sila ng mas maayos na relasyon ng kanyang namayapang anak. Sana ay mas naintindihan niya ang ambisyon nito at mga plano sa buhay. Ngunit ngayon ay huli na ang lahat. At ang tsansa pa na muli silang magkaayos ay tila ba nalibing na kasama ng lalaki. Ang libing ng kanyang anak at ang natanggap niyang liham ay napakasakit para kay Sarah. Hindi niya na kayang matiis pa ang sakit na kanyang nararamdaman. Kaya naman tuluyan nang nasira ang kanyang pagkatao hanggang sa umiyak na lamang siya buong gabi. Sa sumunod na araw, nagising ng maaga si Sarah at dumiretso sa sementeryo. Natayo siya sa libingan ng kanyang anak habang hawak-hawak ang liham sa isa niyang kamay at ang isa niya namang kamay ay nakapatong sa lapida. Pinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. "Jonah," bulong niya. "Kung nandito ka, kailangan kong malaman. Kausapin mo ko." Muli ay binuksan niya ang kanyang mata at tinitigan ng lapida ng kanyang anak. Wala siyang nakuha na kahit na anong sagot. Kaya naman, gumuho na naman ang mundo niya at muli siyang naiyak. Wala na talaga ang kanyang anak. Mabigat siyang bumuntong hininga. Kinuha ang liham na daladala niya, nilukot ito at tinapon sa isang lumang kahon. Hindi niya na kayang ikonsidera pa na meron ngang katotohanan ng liham na ito at bigay nga talaga ito ng kanyang anak. Ngunit 1 taon makalipas nang mamatay ni Jonah, ang puso ni Sarah ay napupuno pa rin ng sakit at pagdaramdam. At noong hapon na iyon, napagdesisyonan niyang umupo sa kama ng kanyang anak kung saan ay napapaligiran siya ng mga dating pagmamay-ari nito. Ang iba pa nga sa mga gamit dito ay meron pa ring amoy ni Jonah. Hanggang sa huli nga ay napagdesisyonan niya na halongkatin na ang naiwan nitong mga gamit. Isang napakasakit na aktibidad para sa kanya dahil bawat isa sa mga ito ay napupuno ng maraming alaala. Naaalala niya noong bata pa lamang si Jonah. Punong-puno ito ng pangarap at potensyal. Kilala niya ito bilang isang tahimik na bata lamang na kung saan mas gusto ni Jonah na isulat ang kanyang mga naiisip kaysa sabihin ito ng malakas sa kahit na sino. Minuksan niya ang isa sa mga journal ni Jonah at dito ay napansin niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang anak. Ang bawat mga pahina na ito ay napupuno ng mga mensahe na punong-puno ng pangarap, mithiin at mga takot ni Jonah sa kanyang buhay. Nang dahil doon ay nakaramdam na naman siya ng malalim na kalungkutan. Doon niya napagtanto na kilala niya lamang ang kanyang anak noong bata pa lamang ito, pero hindi noong tumanda na ito. Unti-unti na kasing nagkalamat ang kanilang relasyon sa paglipas ng mga taon. At ngayon ay bumabalik ang sakit na nararamdaman niya simula noong mawala ang kanyang anak. Hanggang sa mayroong pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang pirma na sulat kamay ni Jonah. Isang walang katulad na pirma na tanging si Jonah lamang ang nakakagawa. Pero sigurado siyang nakita niya na ito dati. Ito kasi ang eksaktong pirma sa isang liham na natanggap niya noong araw na nilibing ang kanyang anak. 1 taon nang nakalilipas. Kaya naman agad na naintriga ang babaeng si Sarah. Buo na kasi ang kanyang desisyon na ang liham na iyon ay isa lamang masamang biro. Ngunit ngayon niya lamang napagtanto na totoo nga ito. Galing nga talaga ito sa anak niyang si Jonah. Pero kaya nga bang padalhan ni Jonah ng isang liham ang kanyang nanay kahit na nakalibing na ito? Kaya naman, muli pang nagpalipat-lipat ng pahina si Sarah sa journal ng kanyang anak habang naghahanap ng kahit na anong detalye na makakatulong sa kanya. At doon ay nakita niya ang isang sulat sa journal na kung saan ay sinulat ito ng kanyang anak 2 buwan bago ito mamatay. Pinaliwanag ni Jonah sa journal niyang ito na pakiramdam niya ay nakakulong siya sa kanyang buhay na para bang nabubuhay siya sa isang kasinungalingan. Unti-unting namugto ang mga luha sa mata ni Sarah habang inilalapit niyang journal sa kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon, katulad na lamang ng pagluluksa, maraming panghihinayang at pag-asa. Ang idea kasi na iniwanan siya ni Jonah ng isang liham na kung saan ay tila ba gumawa pa ito ng huling koneksyon sa kanya ay parehang nagpasikip sa kanyang dibdib, ngunit nagpagaan din sa kanyang kalooban. Noong mga pagkakataon na iyon, alam niya na hindi niya na kaya pang hindi pansinin ang kakaibang liham na kanyang natanggap. Kailangan niyang igalang ang kahilingan ni Jonah
at kailangan niya ring malaman kung ano nga bang iniwan nito sa kanya. Ngayon ay may panibago ng determinasyon na nabuo sa kanyang pagkatao. Pinunasan ni Sarah ang kanyang mga luha at naghanda na harapin ang katotohanan na isang taon niya nang iniiwasan. Noong gabi na iyon, pumunta si Sarah sa sementeryo at tumayo sa libingan ng kanyang anak habang napakaliwanag ng bilugang buwan. Madiin niyang hinawakan ng liham sa kanyang kamay. Ang mga salitang nakasulat dito ay sariwa pa sa kanyang utak. Patuloy at paulit-ulit niyang binasa ang liham habang sinusubukan pa ring bigyan ng kahulugan ito. Napakatahimik ng buong sementeryo na nababasag lamang ang katahimikan na ito ng kaluskos ng mga dahon sa banayad na simoy ng hangin. Walang ibang tao sa paligid. Walang mga gwardya na nakapwesto doon, kaya walang makakagambala sa gusto niyang gawin. Ngayon ay nasa harap na siya ng libingan ng kanyang anak, ang huling hantungan ni Jonah. Isang muling pag-alala sa kanya ng kanyang anak na maagang binawi sa kanya ng Diyos. Ibinulong niya ang pangalan ng kanyang anak na si Jonah. At pagkatapos ay muli niyang tinignan ang misteryosong liham na natanggap niya noong isang taon. Muli niyang binasa ang mensahe, ngunit sa pagkakataong ito ay malakas niya itong ginawa. Mama, buksan mo ang aking kabaong eksaktong isang taon mula ngayon. Napaluhod si Sarah sa tabi ng libingan. Ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan. Ngayon kasi ay eksaktong isang taon mula nang ilibing niya ang kanyang anak. Nahihirapan siyang tanggapin ang pagkamatay ni Jonah. At ngayon ay nararamdaman niya na sa wakas ay makakatanggap na siya ng ilang mga sagot sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit unti-unti siyang nalalamon ng pagdududa at tila ba may bumulong na boses sa isip niya. Paano kung ang lahat ng ito ay isang napakalaking pagkakamali lamang? Paano kung nagkakamali siya? Paano kung ang misteryosong mensahe ni Jonah ay talagang isang kalokohan lamang? At ngayon ay may tsansang ginugulo niya lamang ang payapang paghimlay ng kanyang anak. Ngunit nang maalala niya ang lagda sa journal, isang pirma na tugmang-tugma sa natanggap ng liham, muling lumakas ang kanyang determinasyon. Pakiramdam niya ay utang niya sa kanyang anak na malaman kung ano ang sinusubukan nitong sabihin sa kanya. Alam ni Sarah kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang buksan ang kabaong ng pinakamamahal niyang anak na si Jonah. Kahit na ito pa ang pinakamahirap na bagay na magagawa niya. Huminga siya ng malalim at inabot ang palang daladala niya. Alam niyang mali ang kanyang gagawin, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kailangan niyang malaman kung ano ang iniwan ni Jonah para sa kanya. Sa nanginginig na mga kamay ay nagsimula siyang maghukay. Ang tunog ng pala na tumatama sa dumi ay umaalingaw-ngaw sa sementeryo. Ang lupa ay malamig at mamasa-masa sa ilalim ng kanyang mga daliri. At ang kanyang puso ay napupuno ng pag-asa at pagkabalisa. Sa wakas, tumama na ang pala sa isang solidong bagay. Nanginginig ang mga kamay niya. Ano kaya ang naghihintay kay Sarah? Habang nalilinis niya ang lupang nakatakip sa takip ng kabaong, naramdaman ni Sarah na tila ba may bumabara sa kanyang lalamunan na para bang pinipigilan siya. Kaya naman nag-alinlangan siya saglit. Napuno ng kakilakilabot na mga bagay ang kanyang isipan sa kung ano ang nilalaman ng kabaong na ito. Pero ito na ang sandali na malalaman niya ang katotohanan. Ito ang matagal niyang inihintay upang tupdin ang hiling ni Jonah sa kanya. Pagkatapos ng kanyang malalim na paghinga, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa malamig na kahoy at tinulak ang takip ng kabaong. Nang bumukas ang kabaong, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa pagtibok ng puso niya. Pero sino nga ba ang anak niyang si Jonah? At bakit ganito na lamang ang gulat niya nang buksan ang kabaong ng kanyang anak? Si Jonah ay nasa 27 taong gulang na at isa siyang negosyante na nagkaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay. Ang ama kasi ni Jonah na nagngangalang Michael ay iniwan sila noong 7 taong gulang pa lamang ang lalaki. Kaya naman lumaki si Jonah na sanay sa hirap. Ngunit nagsumikap siya para makapagpatayo ng sarili niyang kumpanya. Pero ilang beses siyang nabigo. Sa edad na 27 taong gulang, malapit na sanang sumuko si Jonah nang biglang ang isang investment niya ay lumago at nagtagumpay. Siya ay naging napakayaman sa isang gabi lamang. At ang biglaang kayamanan na natamasa ni Jonah ay sobrang nagpabago sa kanyang pamumuhay.
nagsimula siyang gumastos ng pera sa mga mamahaling mga damit at nagsimula na rin siyang umattend ng mga party. Pero hindi natapos doon ang mga luho niya sa buhay. Nagsimula na rin siyang magsugal at uminom ng malakas. Sinubukan naman ng nanay niyang si Sarah na pagsabihan ng kanyang anak at matuwid ang mga maling gawa nito. Ngunit hindi na pinapansin pa ni Jonah ang pagpapayo ng kanyang nanay. Ngayon kasi ay determinado na siyang tamasahin ang walang limitasyon niyang buhay dahil sa perang nakuha niya at wala na siyang pake anuman ang kanyang kahihinatnan. Pero nagbago naman ang buhay ni Jonah nang makilala niya ang babaeng si Maria, isang dalagang puno ng mga pangarap. Si Maria ay isang magandang dalaga, matalino at ambisyosa. Siya ay mula rin sa isang mayamang pamilya. Wala siyang pakialam sa kung anong uri ng pamumuhay ni Jonah, kung puro man ito sugal o puro bisyo. Dahil nakita niyang lalaki kung sino talaga ito. Para kay Maria, isang mahusay na negosyante si Jonah na nagkataon lamang na nagkaroon ng magulong landas sa buhay. Hindi nga rin nagtagal ay naakit na si Jonah sa napakagandang babae na si Maria. Naging sobrang malapit sila sa isa't isa at mabilis ngang nagkahulugan ang kanilang mga loob. Sa kaalaman ni Jonah sa stock trading at sa mga koneksyon ni Maria ay naging perfect match sila na magkasamang nagsimula at bumuo ng isang kumpanya. Ngunit ang tatay ni Maria na nagngangalang Raven na kung saan ay kilala ng publiko bilang milyonaryo ay walang nakakaalam na ito pala ang sekretong boss ng isang sikat na criminal group sa kanilang bayan. Pero nagsilbi naman siyang pangunahing investor ng magkasintahan. Noong una ay natuwa si Jonah sa pagsuportang ibinibigay ni Raven sa kanilang magkasintahan. Naisip niya na ang lalaking si Raven na ang magbibigay sa kanya ng oportunidad upang tuluyang makamit ang buhay na dati niyang pinapangarap. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagsimula niyang mapagtanto na ang lalaking si Raven ay may mga nakatagong motibo para sa pagpopondo sa kanilang kumpanya. Nais kasi nito na gamitin ang kumpanya ni Jonah upang maglabas ng pera para sa kanyang mga kriminal na gawain. Nag-aatubili si Jonah na sumama sa mga plano ni Raven. Ngunit natatakot siyang hindi ito sundin hanggang sa umabot na nga sa puntong unti-unti nang naglalaho ang kaligayahan ni Jonah sa kanyang kumpanya. Nang masaksihan niya kasi ng personal ang mundo ng korupsyon at kriminalidad, pakiramdam niya ay isa itong walang kwentang bagay na pwedeng gawin ng kahit na sino sa mundong ating ginagalawan at nagsasayang lamang siya ng panahon. Gayun din, nakaapekto sa kumpanya ang grabeng paggastos ni Jonah. Kaya naman naisip na ni Jonah na kinakailangan niya ng makatakas sa kumpanyang iyon hanggang sa dumating sa puntong nagmungkahi na ang kanyang kasintahan na si Maria ng isang mapangahas na idea na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang kanyang mungkahi ay nabunyag sa isang tahimik na gabi nang ang mga problemang kinakaharap nila ay parang napakabigat na at hindi na nila kayang tiisin. Kailangan takasan ni Jonah ang kanyang mga utang, ang kanyang kumpanya at ang kanyang kakaibang relasyon sa kanyang ina. Gusto ni Maria na makalayo sa kriminal na mundo ng kanyang ama. Naniniwala si Maria na kailangan nila ng panibagong simula. At ayon ang pinagkasundoan nilang dalawa. Kaya naman iminungkahi niya na pikiin na lamang nila ang kanilang pagkamatay at mawala nang hindi nag-iiwan ng kung anumang bakas. Sa pamamagitan nito ay maiiwanan nila ang kanilang mga lumang buhay at sa wakas ay tuluyan ng magiging malaya. Siyempre, gulat na gulat si Jonah sa mungkahi ni Maria. Sino nga ba naman ang seseryosohin ng ganitong idea na tila ba sa mga palabas lamang ginagawa? Bukod pa doon ay tila ba napaka-imposibleng gawin nun. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Maria, napagtanto niyang hindi ito nagbibiro. May iniisip talaga ang babae. Sinmulan ni Jonah na isaalang-alang ang kanyang panukala at ang mga posibilidad sa kung ano ang mangyayari kapag gagawin nila ito. Habang pinag-iisipan niya ito, ay lalo lamang siyang naaakit sa idea na magpapanggap silang patay na para makatakas sa kanilang mga problema. Hanggang sa tuluyan niya na nga itong ikonsidera. Habang nakikinig si Jonah, napagtanto niya kung gaano na siya katagal nakakaramdam na nakakulong sa sarili niyang buhay sa mahabang panahon. At ang plano ni Maria ay nagbukas sa kanya ng panibagong paraan para makatakas sa tila ba kulungan niyang buhay. Kaya nagsimula silang magplano ng mabuti. Palihim na binawi ni Jonah ang lahat ng kanyang pera
at ang investment fund na binigay sa kanila ng lalaking si Raven, habang ginamit naman ni Maria ang kanilang mga koneksyon upang makakuha ng mga bagong pagkakakilanlan at peking mga dokumento na magbibigay daan sa kanila na mawala ng walang bakas o kahit na anong palatandaan na minsan silang nabuhay. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng kanilang plano, maingat na hinanda nila Jonas at Maria ang bawat detalye ng kanilang kamatayan, hanggang sa nakapagdesisyon na nga sila ng isang perpektong lugar na kung saan ay dito sila gagawa ng isang peking aksidente. Ito ay malapit sa labas ng bayan na halos walang makakasaksi. Noong gabi bago isagawa ang kanilang plano, sumulat si Jonah ng isang misteryosong liham sa kanyang ina na hinihiling niya sa babae na hukayin ang kanyang libingan makalipas ang 1 taon. At matapos niyang gawin ang lahat ng mga ito, nagkita si Jonah at Maria sa napili na lang lokasyon. Lihim silang nag-ayos at naglagay ng 2 bangkay na nasunog na nakuha nila mula sa isang lokal na morgue. Sobrang mitikuloso nilang ginawa ang kanilang plano na wala ngang mag-aakala na peke ang nangyaring aksidente. Naglagay sila ng mga marka sa lupa, marka sa gulong ng kotse, at pagkatapos ay tuluyan nilang binangga ang kanilang sasakyan. Pagkatapos ay inilagay nila ang mga katawan sa loob ng kotse na nagsisilbing palatandaan sa nangyaring malagim na aksidente. At sa pagsisimula nga ng paglubog ng araw ay tuluyan ng sinunog ni Jonah ang sasakyan upang ang mga katawan ay tuluyan ring masunog hanggang sa hindi na ito makilala ng kahit na sino. Nang mapuno nga ng usok ang hangin, nakabuo rin sila ng isang eksena na perpektong-perpekto sa kanilang pinaplano. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang ambulansya. Kasunod ang mga pulis. Habang ang magkasintahan naman na si Jonah at Maria ay nagmamasid lang mula sa malayo sa kanilang pinagtataguan. Ang mga nasunog na katawan ay nakita nilang ikinarga sa isang stretcher at makalipas ang 1 oras ay doon ibinalita na natagpo ang patay sina Jonah kasama ang kanyang kasintahan na si Maria. At ganun-ganun lang ay nalinlang nila ang lahat ng mga tao na sila ay patay na. Kinabukasan, pagkatapos ng peking libing na isinagawa sa kanila, umalis sila sa lungsod. Ang kanilang destinasyon ay sa isang maliit na villa malapit sa dagat kung saan binalak nilang magsimula ng isang simpleng buhay na magkasama. Noong una, maganda ang relasyon ni na Jonah at Maria dahil sa wakas ay nakalaya na sila sa dati nilang buhay at natamasa ang kanilang bagong kalayaan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanilang perpektong buhay. Nagsimulang magsawa si Jonah sa kanyang bagong buhay. Hindi niya gusto ang paulit-ulit na gawain at namimiss niya na ang kanyang ina. Habang si Maria naman ay masaya naman sa kanilang bagong buhay. Ngunit hindi may tatangging namimiss niya na rin ang nakaraan niya. Pero sinusubukan niya pa rin magpatuloy. Hanggang sa umabot na nagsisimula ng magalit si Jonah kay Maria dahil pakaramdam niya naman ngayon ay nakakulong siya sa panibagong buhay na kanilang napili. At simula nga noon ay napapadalas na ang kanilang mga pagtatalo hanggang sa nagsimula ng masira ang kanilang relasyon. Nadurog ang puso ni Maria nang makitang nagbabago na si Jonah at pinagmamasdan ang dahang-dahang paglayo nito sa kanya. Isang gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Jonah at Maria. Galit na sinigawan ni Jonah si Maria at sinabi sa kanya na pinagsisisihan niya na ang peking pagkamatay nila. Hindi ko akalain na pumayag ako sa nakakahindik mong plano. Para bang pinatay mo na rin ako simula yung pineke mo yung pagkamatay natin. Wala tayong nakuha sa ginawa nating yun. Tinakasan lang natin yung mga problema natin tapos nagkaroon tayo ng panibagong problema. Hindi ko akalain na nauto mo akong gawin to. Buong galit na wika ni Jonah kay Maria. Habang para naman kay Maria ay parang sinasaksak siya sa kanyang puso dahil sa mga sinabi ng kanyang karelasyon at alam niyang hindi na mababalik pa ang dati nilang relasyon. Hindi na nga kinaya ni Maria. Hindi niya na kayang isipin pang tinatanggihan siya ng lalaking pinakamamahal niya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya at sobrang nadurog ang kanyang puso hanggang sa tuluyan na nga niyang napagdesisyonan na makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Para kahit papaano ay guminhawa ang kanyang kalooban. Tinawagan niya ang kanyang ama na si Raven at sinabi sa kanya ang totoong ginawa nila, na siya at si Jonah ay hindi pa talaga patay. Galit na galit si Ginoong Raven nang malaman niya ang katotohanan. Dahil 1 taon niya niyang ipinagluluksa ang kanyang anak na babae. Hindi niya alam na ito ay talagang buhay pa pala.
Nagalit din siya kay Jonah dahil sa pagkukunwari ng kanyang kamatayan at paglayas kasama ang kanyang anak na babae at ang kanilang pera sa kumpanya. Pakiramdam ni Raven na pinagtaksilan siya ng lalaking si Jonah at sinama lamang nito ang kanyang anak upang manipulahin at gawin ang masasamang plano nito. Kaya naman, dahil nakikita niya ng kalaban si Jonah sa kanilang buhay, ay napagdesisyonan niyang gumawa ng masamang plano para paghigantihan ang ginawa nito sa kanilang pamilya. Ang nakakahindik niyang plano ay napagpasyahan niyang ilibing ng buhay si Jonah sa mismong araw kung kailan nilibing ang mga pekeng katawan nila Jonah at Maria. Sinabi ni Maria sa kanyang ama ang eksakto nilang lokasyon na kung saan ay agad nagpadala si Ginoong Raven ng kanyang mga tauhan upang tambangan si Jonah. Agad nilang binugbog ang lalaki at inilagay ng mga tauhan ni Raven si Jonah sa isang kabaong sa likod ng trunk ng sasakyan at nagmaneho patungo sa sementeryo kung saan nakahimlay ang peking libingan ni Jonah. Noong mga pagkakataong ito ay lamon na si Maria ng depresyon. Mas malaki na ngayon ang pighati at galit na nararamdaman niya kaysa sa pagmamahal niya sa dati niyang kasintahan na si Jonah. Habang si Raven naman ay naghihintay lamang sa sementeryo, handang-handa na siya na gawin ng personal ang paghihiganting kanyang pinaplano. Nang magising si Jonah, doon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na ibinababa sa madilim na lupa habang sumasara ang takip sa taas niya. Sumigaw siya para pigilan ni Maria ang kanyang ama, ngunit hindi na siya nito pinapakinggan. Habang si Raven naman ay masayang pinagmamasdan ng lalaki habang dahan-dahan na binababa sa kabaong sa ilalim ng lupa. At nang unti-unti nang binagsakan ng lupa ang kabaong ni Jonah, doon niya lamang napagtanto kung gaano kabigat ang sitwasyong kinalalagyan niya. Siya ay inilibing ng buhay sa mismong libingan na dapat ay magsisilbi niya sanang pantakas sa napakadilim niyang buhay. Pero hindi siya tumigil. Nagsimula siyang kumatok sa mga dingding ng kabaong, umaasa na may makakarinig sa kanya. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay hindi maririnig ng kahit na sino dahil sa makapal na kahoy na pumapaligid sa kanya. Nang matapos ng takpan ng mga tulisan ng libingan, naiwan si Jonah na mag-isa sa kadiliman upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Makalipas ang isang oras, doon na nagmaneho ang nanay niyang si Sarah patungo sa sementeryo. Dala ang liham ng kanyang anak at isang pala. Pagkatapos buksan ng kabaong, tumayo siya roon. Ang kanyang hininga ay tila ba nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Sa halip kasi na bulok na bangkay, nakita niya ang kanyang anak na nakahandusay sa loob ng kabaong, maputla at tila ba walang malay. Napasigaw si Sarah at ibinagsak ang pala. Sinimulan niyang alugin ang kanyang anak. Nakiusap na magising ito, pero hindi siya gumagalaw. "Jonah, anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka?" Hinawakan ni Sarah ang pulso ng kanyang anak at doon niya napagtanto na tumitibok pa ito. Ngunit hindi na gumagalaw pa ang katawan ni Jonah. Malapit na sanang mawalan ng pag-asa si Sarah nang makarinig siya ng isang mahinang daing mula kay Jonah. Binuksan ni Jonah ang kanyang mga mata at tumingala sa kanya. "Mama?" Mahina nitong wika. Niyakap ni Sarah si Jonah at nagyakapan sila ng mahigpit. Sobrang gumaan ang kanyang kalooban nang makita niyang buhay pa ang kanyang anak na inaakala niyang 1 taon nang patay. Niyakap niya ang kanyang anak habang kinikwento niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na taon. Nagulat siya at natakot nang malaman niya ang pinagdaanan ng kaawa-awa niyang anak na si Jonah. Masaya rin naman si Sarah na nakaligtas ang kanyang anak, pero naguguluhan pa rin ang babae. Bakit siya nagpadala ng liham kung peke lang pala ang kanyang kamatayan? Doon na rin ipinagtapat ni Jonah sa kanyang ina na noong gabi pagkatapos ng kanyang pekeng libing, pinalitan niya ng $1,000,000 na pera ang nasunog na bangkay sa kabao. Ito ay para sana sa kanyang ina. "Gusto ko po sana na kapag hinukay niyo yung libingan ko, makakakita po kayo ng napakaraming pera na makapagpabago po sa iyong buhay." Ito rin ang huling pagtatangka ni Jonah na alagaan ang kanyang ina at makabawi sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya sa kanyang buhay. Ngunit nga lamang ay nakita ni Raven ang pera na ito at agad niyang kinuha. Sobra namang naantig si Sarah sa kwento ng kanyang anak. Alam niyang nagbago na ito at masaya siya para sa kanya. Kaya naman, nagplano ang mag-ina na umalis sa bayan at magsimula ng panibagong buhay.
Pareho silang determinado na bumuo ng isang bagong buhay ng magkasama. Isang buhay na puno ng pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Ngayon ay natuto na si Jonas mula sa mga paghihirap na kanyang naranasan. Natutuhan niya na ang kahalagahan ng pamilya at tunay na koneksyon sa taong minamahal mo. Nagpapasalamat siya na bumalik ang kanyang ina sa kanyang buhay at desidido siyang hinding-hindi na ito ipagpapalit pa sa kahit na anong bagay sa mundo. Kaya kung nagustuhan mo ang storya natin sa araw na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.